yung tanay, yung handle ng gawain, yung pagkain, yung mga pagkain na pinupere natin. Pero hindi tayo ang benefits naman. Well, sisama tayo yung unang-unang benefit for yung gawain na yun. Ano yun? So, gusto ko i-correct yung mga attitude nyo. Ha? Kakaroon kayo ng espiritu na kanya-kanya at espiritu na bahala kayo. Basta po okay naman. Alisin niyo yan. Alisin namin yan. Kasi hindi yan makakatulong sa inyong paglago. Hindi yan makakatulong sa inyong paglago. Kasi kunti mo kayo, hindi niyo alam kung saan kayo nakatayo. Huwag na kayo mapagkawan. Iba rin. Ito kayo rin. Ayan. So, ang gusto kong i-share yung predestination na nakakapaintindihan nyo. Predestination na sinabi natin doon ko rin. Kung gabi ng 31 yun, 31, almost madaling araw yung gawain. Pero karamihan ngayon, sa young people, hindi na nag-stay room. Karamihan, ayaw na, hindi na interested na pag-usapan yung mga bagay-bagay nila. Kasi nga, hindi alam sa sarili niya, bakit siya nandun? Ba't ba kayo nasa kama? Ba't ba kayo nasa gawain? Sige na, at tanongin ko kayo. Bakit kayo nasa gawain? Alisay mo. Ayun. Papasok mo sa lahat yan. Sasagot ka lang. Bakit kayo nasa gawain? Anong purpose? Bakit kayo pumunta sa gawain? Oo, sasagot ka. Bakit pumupunta sa gawain ng isang tao? Isang Mika, bakit? Kasi kailangan ng tao yun. Kailangan daw yun. Kailangan daw yun. Para magbago. Mika. Para hindi. Bakit? Makulog. Kumain. Ano dahilan ba't pumupunta tayo sa gawain? Hindi lang sa camp, sa church, sa Little Baguio, sa mga Bible study. Ba't kailangan natin pumunta doon? Sa study ka. Susunod si Disney. Para magbago. May? Matutunan ka. Kailangan may matutunan ka. Unang matutunan, kaya ako ma-attend. You need to learn. Kasi hindi mo yun alam eh. Ano ba yung isa? Ba't ka pumunta sa Little Baguio? Ba't ka pumunta sa Bible study? Listen. Yan na nga yung learning. Yan na nga yung learning. Yan na nga yung learning. Ano? Patrick, ba't ka pumunta sa gawain? Bible study. Sa outreach. Para salamatan natin sa buhay na bibigyan niyo kayo sa kanya. Thanksgiving. Okay? Para magpasalamat. Ito lang ba? Ano pa? Beverly, ano pa? Para po pagkain spiritual. Ano? Kain. Spiritual. Hindi ko lang intindihan yan. Ano? Kumain din spiritual. Kain ka na kain. Ikaw ang magpapakain. Kaya ka pupunta doon. Ibig sabihin,
nagkakaroon ka ng pagpapasalamat, ikaw naman yung magsishare. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng pagbabago sa sarili natin, hindi natin siya ina-adapt sa buhay natin, yung lahat ng matutunan natin, kaya hindi ka makapag-share. Ang purpose kaya nasa gawain ka, gusto mo rin na magkaroon ng share. Ma-impart mo rin yung nalalaman mo, na natutunan mo, at unang-una kaya ka narito para matuto. Pangalawa, magpasalamat, mag-uwi. Pangatlo, kailangan mo din i-share ko ano yung natutunan mo. Kasi hindi ka lalago kung ikaw lang ay mag-intake ka lang mag-intake. Dapat magkaroon na ilan. Ang tawag doon sa intake. Ano yung kabalitaran ng intake? Kailangan maglabas ka rin. Kailangan, natututunan ka, meron kang isisirte. Ito yung tanong. Ba't kailangan mong gawin mo? Dahil tatanong mo yun sa sarili mo, bakit mo kailangan mong gawin mo? Dahil wala lang, kailangan lang, utos lang. Sa PTA aspect, utos talaga yan. Hindi ba sa PTA, kailangan marap dito sa harapan. Hindi patulogin na ganyan. Nagkadahilan lang yan. Harap mo siya matutulog dito. Natatakot kang ma-offend yung anak mo eh. Diba? Natatakot kayo, ma-offend yung isa't isa. Yung kapatiran mo, mali na nga yung ginagawa. Sabihan nyo. Diba? Sino nag-benefits ng nasayang lang yung pera natin? Tapos hindi kayo man lang natuto, hindi man lang kayo nagkaroon ng internalization sa sarili niyo. Na mahalaga yung gawain. Sabi mo, pasalamat kayo sa Panginoon dahil may nagkakalak ng gawain. Dapat mas treasure niyo yun, mas lalo kayong sumigla, hanap-hanapin yung mga bagay niya, mas napakahalaga yun. Kasi darating yung panahon na mawawala yun. Oh? Sino pa magkakanak ng gawain? Masahanap natin yun. Tapos kayo na, pagkamay ka, pabibigay yun. Gusto nyo kayo ang papansinin. Gusto nyo kayo ang papansin kayo. Diba, Niding? Papansin. Gusto mo ikaw ang bida. Gusto mo ikaw lagi yung nakikita. Hindi dapat gano'n. Kaya ka nandun sa gawain, gusto mong matuto. Oh? Gusto mong magpasalamat. Gusto mong mag-share. Yan tatlong bagay niya. Magpuri. Yung pasasalamat, pagpupuri. Yan ay praise and worship. Sino nag-benefits? Isnaban dito, isnaban doon. Diba, Sister Ann? O, pagandahan ng damit, papulahan ng lipstick. Yan. Pahabaan ng hikap, pagandahan ng buhok na may kulay. Mahiya tayo. End-time message deliver tayo. Pero para tayo unbeliever. Huwag mo
mabuti nga, nanaway sila Pastor Louie. Ha? Nakitaan niyo ba nag-makeup yung mga yan? Bumababa sa aspeto na parang undeliver na yung mga believer ninyo. Kasi bakit? Nahahawa. Kasi ang gusto ng laman natin, ang pagpunta ng church, pagandahan ng damit, pagandahan ng buhok, pagandahan ng sapatos, paputikan ng mukha. Tingnan niyo yung mukha ng katabi niyo. Puti. Yan ang church. Hindi yan ang church. Kaya ka pumunta sa church, hindi maghanap ng butas sa kapatiran mo. Hindi, kahit pumunta ka sa church, bibirahin ko to. Pumunta ka sa church, baka matuto. Pumunta ka sa church, kailangan mo magpakumbaba. Kaya ang kanilang awit, nagsusumamo, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Kasi kung hindi sa grasya ng Diyos, hindi tayo makakatayo dito. Kung hindi sa grasya ng Diyos, mawawipe out yung buong Pilipinas dahil dun sa bagyo. Alam niyo kung gaano kalaki yung bagyo? Pakita mo natin sa inyo. Cellphone ka pa. Ha? Ang church, pagandahan ng cellphone. Ang pagpunta ng church, kailangan nagsiselfon sa loob. Yan pa. Paano ko i-wipe out ng Diyos lahat dun sa bagyong buong Pilipinas? Italsikin ng Diyos yung buong isla ng Pilipinas. Tingnan mo, makita mo, kung gaano kalaki. Ako na. Mas mabilis dito. Patingnan natin ito. Ang galing mo. Dami na lang niya, no? Kung nasa loob ng makita niyo? Nasaan yung Rizal? Yung Rizal, no? Ito yung Infanta Polito Island. Ito yung mata. Ang lapit niya, no? Ito yung sa tingnan mo yan. Pag yan lumakas naman yan, tatasik yung yero mo. Nandito yung hangin yan. Tatama yung mata sa Polito Island. At kasunod yan, nandito sa Infanta. Ang lapit natin sa Infanta. Kita niyo yan? Tanggal na. Wala na. Kanya, ngayon pala nagsisimula niya. Paano hindi nakatali? Tinanggalin yung tali. Ha? Tanggal. Wala na nga. Falsity. Kita niyo yan? Ganun ka, balikan doon sa sharing ko. Ayusin natin sa sarili natin. Ako na lang. Ako ka na lang. Ako na lang. Okay. Ito at least, alam niyo po, malaman niyo yung predestination. Paalala ko lang sa inyo. Ulitin ko sa inyo, huwag kayong pabebe. Okay? Huwag kayong pasaway. Huwag kayong pasaway. Huwag din kayong pabebe. Huh? Hindi kayong baguhan yan sa gawain. Para magpabebe pa kayo na gusto nyo
Maramdaman ng kita yung nararamdaman nyo. Gusto nyo kung ano yung nararamdaman nyo, ipaalam nyo pa sa iba. Diba? Kaya sa iba? Basahin natin itong Romans, no? Romans chapter 8, verse 29. So, ang topic natin, predestination. Ang ibang church, hindi naniniwala dito. Ang ibang church, ang sabi nila, hindi kaya ng Diyos o hindi gagawin ng Diyos na tingnan yung future mo. Ang sabi ng ibang churches, hindi niya gagawin yun kasi mapapakilalaman niya yung decision ng tao. O, lagyan natin dito yung free will. Iba yung free will na magkadikit, iba yung free will na magkahiwalay. Free to will at yung free will, yung pre-moral agency yung free will. Okay, basahin natin ito. Sundan nyo na yung verse ha. Sapagkat iyong mga una pa ay kanyang nakilala. Okay, ang predestination, ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay chosen, sulat niya. Before for no. Chosen before, hindi. Ano ang nakalagay dun sa apostolic doctrine regarding that? Before foundation, the world. You are chosen as very overcomer. Yan. Chosen as, sulat niyan, very yan, overcomer. Sulat niyo ba? Tandaan niyo yan, ang predestination sa tunay na Berea, chosen before as Berean overcomer. Siya ay itinalaga, pinili as chosen as Berean overcomer. Okay, anong verse natin again? So sabi dito, yung mga una pa, yung una pa before, kanyang nakilala, yung nakilala, tingnan niyo to, hindi pwedeng dumating ito sa iyo kung walang, sulat nito, foreknowledge. So dito, maraming mga churches ang maraming school of thoughts. Yung may nakausap ko kagahapon, Molinese, no? Meron din mga open theism na hindi naniniwala ng bahagya dito. Na ang Diyos ay, sulat natin, God, ang Diyos ay mayroon siyang kapangyarihan na to, omni, yan yung kanyang pagiging presente. Yung omnipresent, omniscient, no? Omniscience, no? Yung pinaka, yan, no? So sabi ng iba, hindi gagawin daw ng Diyos yan. Na tingnan o makita yung future mo. Ang Bible, hindi sumasang-ayon doon. Bakit? Tingnan mo to. Sapagkat yung mga nang una pa yung kanyang nakilala. Hindi ba ang Diyos ay may paunang kalaman sa iyo bago mo desisyon yung isang bagay? So kita ng Diyos kung anong gagawin mo. Kung ano ang i-decision mo. Tinanong ko ang isang open theist na believer. Ang tanong ko sa kanya,
Kapag ba nakita ng Diyos ang iyong decision, wala niya yung decision. Pinakikialaman ba niya yung femoral agency mo? Ang sagot niya, hindi. Hindi ko kami. So, ang pagtingin ng Diyos dun sa iyo, bago ka pa lalangin, yun ay hindi masama. Tingnan mo, tingnan niyo yung verse. Efeso 1, ito mismo yung predestination verse. Sige nga, basahin mo. Hindi pakibasa ka. Okay, basahin mo. Okay, sige, Ayon basahin. sa pagkapili niya sa atin, sa Kaniya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo ay maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, ayon sa kanyang pagkapili sa atin, kailan tayo pinili? Meeting. Kailan tayo pinili? Bago pa yung... Bago ka mali. Bago pa buuin yung mundo. Bago pa itatag. Nakalagay ko, itatag. Nakita mo yung verse? Kaya mo dyan sa Bible. Bago pa itatag yung sanlibutan. Gawin ang masarap. Pinili ka na niya. Eto yung tanong. Paano ka niya pinili? Yan yung tanong ko kahapon. Paano ka pipiliin? Paano? Hindi masagot eh. Kitaan niyo na yung dulo mo. Ang daming pastor doon sa templo, hindi masagot eh. Paano ba niya ikaw pinili? O ano-ano mga sinagot? Pipiliin. Eh, ano eh, ano? Paano ka ba pinili? Ang sabi mo, paano? Dahil pinili mo din. Oh? Sabi ng verse, sino yung verse? Romans chapter 9. Ito. Medyo Calvinism na verse to. So ito yung verse ng Calvinist na kanilang sinasabi 9:15 to 17. Ayan, 15 muna tayo. Nika, makibasa. Doon muna pala tayo sa 14. Nika, Gisrin, Gabriel. Hanggang 16 yan. Tingnan niyo yan. Basahin, tingnan niyo. So, sabi dito, ano nga ang ating sasabihin? Meron ba kayong kalikuan sa Diyos? Huwag na nawang mangyari. Basahin mo muna yung 13. Para malaman natin ano ba yung context ng 14. 13, gaya ng nasusulat, si Jacob ay iniibig ko, datapwat si Esau ay aking kinapopo. Tingnan mo ha. Minamahal niya si Jacob. Si Esau hindi niya minamahal. So parang may favoritism na. Teka, bakit hindi niya minahal si Esau? Ako si Jacob minamahal niya. Pagdating sa 14, ano nga ang ating sasabihin? Meron pa ka kayang kalikuan sa Diyos? Huwag na huwag mangyari. So pwede natin sabihin, hindi, favoritism ka Lord eh. Anong sabi ni Paul? Huwag mong sasabihin yun. Kasi hindi, walang kalikuan sa Diyos. 15. This way, 15. Sabagat sinabi niya kay Moses, ako ay naaawa sa aking kinaawaan, at ako ay mahabag sa aking kinahabagan. Ito yung problema, oh. Sabi ng verse 14, kaya mo magkakalikuan sa Diyos? Huwag mo mangyari. Una, pinakita niya si Jacob, mahal niya, si Esau, hindi. Tapos pagdating sa 15, maaawa ko dun sa gusto kong kaawaan. At maahapag ako dun sa gusto kong kahabagan. Ibig sabihin, yung counterpart niya, mapupuot ako dun sa gusto kong kapuotan. No? So parang, yung predestination na to, parang Calvinism extreme. Dahil na parang wala kang magagawa kung ayaw sa iyo ng Diyos. Ganyan ba ang
Diyos. Kaya sabi ni Paul, huwag niyong isipin ang Diyos na may kalikuan. Hindi, sabi niya, huwag nawang mangyari. Eh teka, bakit sinabi niya ngayon? Aawa sa kung sino gusto niya kawa. Okay, sa 16. Tingnan yung 16. Beverly, pakibasa. No. Kaya nga hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos yung naawa. Oh, hindi daw yan sa tao. Pag binasa mo sa English, yan sa English. Basahin mo, sis, sa English. Hindi sa mabuting balita. Pakibasa mo din sa mabuting balita. Maganda yan sa mabuting balita. Yung tao, yung ano yan, wala daw magagawa yung tao sa kanyang sarili. No? Kaya nga hindi sa maibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naawa. Oh, yung mabuting balita eh. Hanap ka ng isang Bible doon, tapos basahin mo yan. Eh, yan malabo yan eh. Basa. Sa mabuting balita, malinaw yan. Basahin mo kasi. 16. Naniwala kong gayon na ang pasya ng Diyos ay mahahabang sa kanyang habag at hindi kagustuhan ang pagsisikap ng tao. Oh, malinaw yan oh. So lalabas, parang dinedefine niya yung four knowledge. Teka, sabi nyo, nakita na ng Diyos yung ididesisyon mo. Pero sabi dito, teka, hindi daw yan sa kagustuhan ng tao. Parang lalabas, pagka sinabi natin, na kaya ka pinili ng Diyos dahil nakita niyang pinili mo siya, yun ang predestination natin eh. Ulit ko, ano ba ang stand natin sa predestination? Kaya ka tinalaga, makikinig kayo? Ay, makinig kayo kasi isi-separate ko sa iba. Nakita niya. Kaya ka predestinate kasi nakita ng Diyos na yung free will mo, yung decision mo, pipiliin mo siya. Teka, tanong ko, sino mas na pumili? Hanapin niyo yung verse. Sino ang naunang pumili? Simon, sino ang unang humanap sa atin? Sino ang naunang humanap sa tao? Yung tao o yung Diyos? Ano ba choices ng tao? Oo, siyempre, tao ang Diyos na. Tao ang Diyos na. Yung tao ang unang humanap sa Diyos. Sa intern tayo. Pero sa sabihan tayo. Hindi. Kahit sabihan tayo. Sabihan Kaya tayo. nga pumili yung Diyos kasi yung tao pinili sa atin. Hanapin yung verse. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Tayo ang unang hinahanap. Hanapin yung verse. Sabihan tayo na ang Diyos. Sa intern tayo. Sasagutin siya at Doon sabi na, God in time, wala pa nga yung diabetes. God in time, and God outside the time or Kasi beyond kung time. ano sa pagkakalimutan niya, walang Basa, sister. Okay. Kaya ang tao na Hindi tayo ang mahanap sa Diyos. Siya ang mahanap sa atin. Tama ba yan? Galing? Tama yan. Pero may verse pa na siya ang unang humanap sa atin. May verse yun. Ha? Ephesians 1:4. Basahin mo din yan. Hanapin niyo yun. Hanapin niyo yun. Sige. Hanapin natin yung verse. Google nyo na. May AI tayo. Ayan, tingnan natin yung verse. Wala yatang verse na gano'n, no? Tama yung Beverly, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya hindi natin iniibig ang Diyos, siya ang unang umibig sa atin. Tama yun!
Sa foreknowledge, sino kasauna? Ang Diyos ang nagpanukala o yung tao yung nagpanukala na pipiliin mo siya? Lord, sabi dito sa ano, sa verse 20. John 15:16. Tingnan nyo nga, galing. Tumulad dyan po 23, sabi dito. Subalit darating ang oras na narito na ang mga tunay na sumasamba ay sasampahin ang mga sa Espiritu. At ang katotohanan ng dalang Ama ay naghahanap ng maganoong tao na sasamba sa kanila. Iba yan eh, paghahanap ng pagsampayan eh. I chose you. Oh, you will not choose me, I choose you. Yun yung verse na yan. John 15:16. Tingnan natin, John 15:16. Hindi magkatalaga, pagkahiran lang ito. Yung creation na wala pa. Nandun na. Yan, tingnan natin. Ito, basahin natin. Basa. Sabi dito, hindi kayo pumili sa akin, ngunit pili ko kayo at ilaga kayo na umayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Ito'y upang kung ano man ang hingin ninyo sama sa aking pangalan, ibibuhin niya sa inyo. Ganyan nyo na? Sino ang nauna? Ang Diyos o yung tao? Sino ang nauna? Ang Diyos na nakikita sa tao? Yung tao na magdidesisyon na pipiliin niya yung Diyos. Alam niyo, gusto pipiliin mo siya. Ang linaw, ang Diyos ang unang nakakita na yung tao Pipiliin mo siya. pipiliin siya. See? Kaya pa. So, bakit mas nauna yung Diyos kaysa sa tao? Wala ka pagmamalaki ang tao. Kaya ako nagpipiliin yung tao. Dahil, tingnan niyo ba? Dahil tayo dun sa verse. Ito yung ginagamit ng Calvinist na parang pang-impit sa mga Armenian na basahin natin. Piliin ka lang, hindi piliin mo. Si tao pa rin piliin. Basahin natin si Sir Beverly. Verse dito sa verse ano? Ang verse. Kasi nakita na pinili. Sa verse 1 muna, hindi verse 1. Romans 9 verse 1. Tuloy-tuloy hanggang 15. Hanggang 15. Ulitin ko. Romans 1:1. Yung may mga verses, sabi ni verse ni Beverly, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Yung verse ni Enoch, ang Diyos ang unang humilang sa atin. May tinatid dito, iibigin niya kung sino yung gusto niyang ibigin. Kaawaan niya kung sino yung gusto niyang kaawaan. Explain natin kung paano yan. Verse 1 muna. Kaya pag meron ako Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separate unto the gospel of God. Ano yung Romans 9:1? Ito ka na oh. hindi nakikita. I say the truth in Christ. I lie not. My conscience also bearing me witness with the Holy Ghost. Okay, verse 2. Tingnan mo, sabi ni Paul, meron ako malaking kalungkutan at walang tigil na nakaramdaman sa aking puso. Verse 3, sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itinakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Yung mga kamag-anak niya sa laman, na mga Hudyo, itinakwil siya. Kaya yung puso niya, nasasaktan siya. Bakit? Hindi siya tinatanggap. Yung gospel ni Kristo, hindi tinatanggap. Verse 4. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop, tingnan niyo to, at ang kalwalatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan. Tingnan mo, sila yung ina-adapt ng Diyos Israelita At yung tipan, yung pagbibigay ng kautusan at paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Yung pangako sa Israelita talaga verse 4, verse 5. Basa na. Verse 5. Sabi,
Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Kasi ang lalo sa lahat, Diyos na maluhati, O, grabe, no? magpakailanman sila gawa. O, yung Diyos, yung Kristo daw ayon sa laman. Isang lalo sa lahat. Tapos Diyos. O, God all in all. Binitarian verse yan, pero hindi nila naiintindihan. May kuwit yan, no? Yung Diyos na malwalati, yun yung binabanggit ni Paul sa ilan po. Hindi si Kristo ayon sa laman. Verse 6. Lahat po, hindi ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala. Tandaan nyo, lahat ng mga sinasabi ng mga pastor, hindi yan nauwi sa wala. Sapagkat hindi ang lahat ng buot ay sa Israel, ay mga taga-Israel. Hindi lahat ng taga-Israel ay Israel. Grabe yan. Hindi lahat ng nasa Israel, kahit sila'y pinili. Dito pa lang, madedefine mo na yung ano eh. Yung pagpili ng Diyos, pag pinili ka, hindi ka na mawawala. Bakit? Yung Israel na pinili, sabi ni Paul, hindi lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Ibig sabihin, hindi lahat ng Krisyano ay Krisyano. Verse 7. Verse 7. Verse 7. Yung sapagkat sinibigin ni Abraham ang mga anak ng silang lahat, hindi kay Isaac tawagin ng bilhin. Nakita nyo, sapagkat sila ay pinili Abraham, anak silang lahat. Daw silang lahat o. Pero hindi lahat ng Israel ay Israel. Yan mo masasabi, yung sabi ng mga Calvinist na, kung ba pinili yan, yung iba hindi pinili, ay bakit yung pinili, hindi rin pala mapipili. Kaya nagahapon, sabi ng isang pastor, lahat ng tao pinili. Nakayon kayo, ako hindi. Baka ang ibig niya sabihin, lahat ng tao pwedeng mapili. Hindi tinawag eh. Huli pa yung tinawag. Maunang pagpili bago sa pagtawag. Hindi tawag muna bago pili. Maunang pili sa tawag. Tingnan nyo. Sa verse chapter 8, hindi yan. Pakibasa niyo Romans chapter 8, wala pa lang dito. Ano yan? Screen mo rin siya. Yung sa kabila. Ha? Sa ganito mo. Hindi ko naman eh. Nawala yung ano. Hindi na lang ano. Ha? Sa gilid. Sa gilid. Ay, pa. Yan, full screen. Full screen. Ang full screen. Full screen. Tingnan nyo kung mauna ang tawag, ang pili bagong tawag. Romans 8, verse 29. Tingnan nyo ito. Ayan, ito yun. Yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag. Yung talaga, bago siya italaga, tingnan niyo ba? Ganito yung setup na yun. Bago siya ma-chosen, meron munang pagtatalaga. Yan yung predestinate. Bago ka italaga, meron pa munang anong tawag yan? Knowledge. Ano yung sa ano? Nakilala ka muna. So yung pagka sinabing nakilala, God as being as omniscient, alam niya yung decision mo sa dulo. Alam niya kung ano yung i-decision mo mamaya, bukas, sa susunod na araw, hanggang
doon sa dulo hanggang sa ikaw ay mamatay or ma-rapture. So bago ka makilala, o bago ka may talaga, makikilala ka muna. So ang una dyan, makilala, itinalaga, pinili o tinawag, ano yung Tagalog nito? Tinawag, no? Ang kasunod ng chosen, ano sunod? Ha? Hindi. Sa verse 13, justify. Tingnan niyo yan. Bago, pagkatapos kang i-justify, ano sunod? Pinakahuli. Sanctify, glorify. Isa-sanctify ka. Glorify. Grabe, no? Yan yung setup yan. So bago ka, ito yung pagtawag sa tao. Ito yung nakatalaga paano yung tao maliligtas. So kailangan na alam mo. Una, nakilala ka muna ng Diyos. Itanong ako sa inyo, alam niyo ba decision niyo sa susunod na linggo? Matakot ka, kaya gusto ng Panginoon, hindi mo sure yung sarili mo kung nakakayo ka pa o hindi. Kaya gusto niya, kaya ito tingnan mo. Kaya nakita nyo, niluwala ang hindi mo. Yung inahin ka lang, justify ka. Depende sa loob ng justification sa sanctification. Ang panghuli, glorification. Ha? Pag lilinig, sinasanctify ka. Pag yung when you are justified, kailangan mong masanctify hanggang mag-glorify. So yan yung setup. Okay, balik ako doon sa chapter 9. Anong verse na tayo? Chapter 9. Verse 8. Verse 8. Basa. Sa mga tubig ay hindi mga anak sa laman ng mga anak ng Diyos. Okay. Hindi ang mga anak sa pangako, hindi ang ibibilang isang bibig. So hindi dahil pinili ng bayan, anak ng Diyos ka na. Ang gusto niya pakita dito, kundi ang mga anak sa pangako ay siyang ibibilang na isang bibig. Anong anak sa pangako? Si Teo, ano mo, tulong mo. Paano ka magiging anak sa pangako? Mababasa niya yung gano'n kaya. Verse 9. Alam niyo paano ka magiging anak sa pangako? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Diyan, mababanggit yan. Verse, basa 9. Ipagalit ko ang salita ng pangako, ayon sa panahon, ito'y paparito ako at ikakaroon sa isang anak na lalaki. Okay, verse 10. At hindi lamang ngayon, kundi na magpapili ni Rebecca sa pamamagitan ng isang ito kay ating ama na si Isaac. Okay, 10, 11. Ito na yan. Malapit na yan. Pagkat ang mga anak ang hindi pa Hindi naman na. Tingnan nyo ito. Kapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinapanganak at hindi pa nagsisigawa, tingnan nyo, ng anumang mabuti o masama, hindi pa alam, hindi pa gumagawa ng mabuti at masama, alam na ng Diyos eh. So ang tama yung paniniwala natin na ang predestination ay sa pamamagitan ng foreknowledge of God. Bakit? Nauna ang Diyos kasi hindi pa gumagawa ng decision making yung tao at hindi pa siya nalalala. Kaya yung pinanggit kanina na verses Beverly, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Yung pinanggit ni Enoch na verse, ang Diyos ang unang humirang sa atin. Dahil siya talaga na una. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Siya na una, wala pang nilalalang na tao, hindi pa nagdidesisyon ng mabuti at masama, nakita na ng Diyos yun. Okay, verse 12. ay sinabi sa kaniya, ang pangalan ay maglilinggo sa bunso. Verse 13. Kaya ng sulat, si Jacob ay inibig ko, nagpahat si Esau, ay aking nilaportan. Okay, ang tanong, bakit
Bakit ng Diyos pinapuutan si Esau? Nikki, ano ginagawa mo? Ano ang dahilan at nagalit ang Diyos kay Esau? Dahil gusto lang ba niya magalit? Christian? Dahil sagot, bigay mo yung mic. Hindi alam ni Christian. Bigay mo yung mic. Bakit pinapuutan ng Diyos si Esau? O Nay, bakit nagalit siya kay Esau? Hindi naman ito si nanay. O bakit naman natuwa siya o pinilig niya si Jacob? Ika? Ika rin. Kasi, yun ang hindi mo mabasa dito, di ba? Basta dito, sa verse na to, parang, basta minamahal ko si Jacob. Si Esau, galit ako. So, ang verse na to, hindi ito Calvinist verse. Kanya, yung verse na to, sinasumarize ng Diyos kung anong nangyari, kung ano ang yung kanyang pagtatalaga. Sa kanyang pagkakilala at nakilala niya si Jacob, nakilala niya rin si Esau. Nagbaliktad ng kamay yan eh. Yung mana na kay Jacob, yung mana niya ni Esau na kay Jacob, na dapat kay Esau. Bakit? Kasi, ano dahilan? Na kilala ng Diyos na si Esau ay susuwan. Nakita at nakilala ng Diyos na si Esau ay magre-rebelde. Ano ginawa ni Esau? Dahil sa galit ni Esau, nagkasama siya ng mga hindi Israelita. Ano ginawa ni Jacob? Ano ginawa ni Jacob, Padre? Kung si Esau nagkasama ng Canaanites, anong ginawa ni Jacob? Nagkasama siya ng kalahin nila. Kanino siya nakinig? Nakinig sa kanino? Kay Rebecca. Okay, Rachel. Gusto na niya. So, pinakinggan niya yung tinig ng Diyos na huwag kang kumuha ng mapapangasawa dun sa hindi mo alam. So, itong talata na doon pala, yung Romans chapter 9, hindi ito Calvinist view. Ito pala ay summarization ng mga nangyari kung paano ng Diyos nakita at itinalaga hanggang sa pinili, hanggang kung sino yung maliligtas at hindi. Kaya yung verse 14, ano nga ang ating sasabihin? Kaya hindi mo makikita ng Diyos sa bias. Kaya siya nagtatalaga kasi kitang-kita niya kung ano yung decision mo sa susunod na araw. Kitang-kita niya kung ano yung dulong-dulo mo. Ito yung tanong. Paano mo ngayon masusunod? Kung yung decision mo ngayon ay yun pa rin ang decision mo sa dulo. Nakikinig kayo sa ito? Hika. Ano yung tanong ko? Ulitin yung tanong ko. Kung ang Diyos ay nakikita niya at nakikilala ka niya, ang tanong, paano ngayon ang desisyon mo? Kaya nga hindi siya pwede bumili siya kasi kailangan ng tao kasi na parang hawak na lang niya. So ito nga, okay na yun.
Paano mo masusure na pipiliin mo ang Diyos? Hello, ngayon. Anong masusure sa iyong desisyon na pipiliin mo ang Diyos? Nagpapatuloy ka. Ano ang palatandaan na pipiliin mo pa rin ang Diyos sa dulo? Hanapin mo siya. Ito, tingnan niyo to. Hanapin natin yung verse. Malalaman mo kung ang puno at yung sanga kung ganun din ang bunga. Tingnan mo, bunga. Ye shall know by their fruits. Hanapin yung verse. Paano kung wala kang bunga? Yan ang tanong. Okay, basa mo na lang. Matthew 7:16. Basa. Malalaman mo na ikaw pala yung nakita, nakilala, at itinalaga, pinili hanggang ikaw inariganap, hanggang ikaw ay i-glorify. Basa. Kaya yung bumagin. Ayun ba basahin ka? Matthew 7:16. He shall know them by their fruits, to men gather grapes of thorns or figs of figs. Jesus. Wherefore, basa, by their fruits, ye shall know them. Alex. Ayan mo lang. O kahit may bagyo. Parang sarap makunin yung ng buhangin. Wherefore by their fruits ye shall know them. Ay, last na. Ilalagay. Malalaman mo na ikaw ay ligtas. Kung Paano kung wala kang bunga? yan ang tanong. Ay, maliwanag mo ako kasi. Malalaman mo na yung decision making mo sa hinaharap ay decision din ng Diyos kapag bubuhay ko na tayo. Ito yung sagot, Father Simon. Ano yung fruits? Action. O siyempre, Joy, peace, long-suffering, gentleness. in short, yan ay yung very spirit mo. Ang pagkabereyan, nandun lahat yan. Pag nagkamali ka, naamin ka, pag hindi mo alam, nagtatanong ka. Oh. Kasama na yung EA lahat dyan eh. Yung 2B, 2A, EA1. Pag wala kang tanong sa isang araw, Wala kami kuryente. maghanap ka ng babasahin mo. Kaya di nakapag-iit. Anong ginagawa mo? Wala kayong bukid sa bahay. Nagpapabasa pa kayo? Gabi-gabi. Mamaya, pag uwi ninyo, mamayang gabi, magpabasa kayo ulit. Okay? Kasi ang gawin nyo, kanta muna tayo. Hindi na kayo naglalay ulit eh. Kanya? Ay, mag-live kayo ulit ha. Sino kaya